Ito rin matindi rin itong naging desisyon ng Russia na huhulihin nila, ipapakulong nila ang mga ICC judges and prosecutors. Hindi pwedeng ipagkanulo at ipagtaksil at hindi pwedeng ibigay na lang na nakaluhod ang soberanya at kalayaan ng isang bansa. Tama. Ito nga ako pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction ng DPH. Mukhang nagbabadya na talaga itong matinding karma sa kanino mga kabdip. Kanino ang nagbabadyang matinding karma kundi walang iba sa mga ICC judges. Bakit ito natin nasabing matinding karma mga kabdip? Dito na ho kasi naglabas na ho ng video itong ang siya no mga kabdip, si ano hong pangalan niya? Ayan, Del Carmen Ibanez Carranza. Ayan, ICC judge. Nababasa naman ho natin sa ilalim. Pinahayag niya ho dito mga kabdip na ito ang kanilang mga ari-arian, bank accounts, nakapris na ho lahat. Lahat ho ng ICC judges. Hindi lang ho silang mga judges, kundi pati ang mismong kanilang mga pamilya, mga kabdip, nakapris na ho yung mga bank accounts nila. Ito na nga ba yung matinding hinagpis o karma, mga kapatid? Tanong ko lang ho yan, mga kapatid. Nararamdaman na ngayon ho nila yung milyong-milyong panalangin ng mga Pilipino, yung mga hindi natin kalahi, mga kapatid. Alam nila na illegal yung ginawa nila kay Tatay Digong. Yung inaresto si Tatay Digong, dinala sa ICC kahit na wala hong jurisdiction, yung mga hinayupang na yan. Di ba? Dito mga kapatid, mukhang kahit na nandiyan si Tatay Digong, nararamdaman na ho natin na unti-unti hong bumabaliktad ang mundo. Unti-unti na hong bumabaliktad. Ngayon, no, isipin nyo, paano sila mamimili? Paano pa ho sila wawaldas ng kung ano-ano yan kung mga bank accounts ho nila nakapris na. Iiyak na yan, mga kabel. Tingin ko talagang mapopors na ho silang pauwiin si Tatay Digong at tulong na lang nila itong si Marcos Jr. Bakit ho mga ka-update? Kasi naman, pasok naman ho yung ginawa ni Bobong Marcos Jr. sa corruption o sa crime against humanity. Doong may namatay na humigit kumulang 80 katao dyan sa Cebu, yung flood control na nangyari dyan, mga ka-update. Pasok ho yan sa crime against humanity. Isipin nyo ho yan kung gaano karaming nasawi yung mga Pilipino dahil sa kapabayaan ng isang weak leader. Sa kapabayaan ho ng isang weak leader. Tapos pagtatanggol niyo yung Bobong Marcos na yan, Bendalo, at Rapi Tulfo, School Bukol, Pinky Lacson, bilib na bilib pa kayo sa Bobong Marcos na Jr. na yan. Pag may nasasawing mga ordinaryong Pilipino, wala kayong masabi. Pero pag dating kay Pangulong Duterte, may nasawi dahil humihit-hit ng Coca-Cola, marami kayong sinasabi. O ngayon, nakikita na ho natin na kinakarma na talaga itong mga taong ito, mga kapdate. Babaliktad at babaliktad ho talaga, mga kapdate, ang mundo. Bilog ho yung mundo. Minsan nasa ibabaw, itong si Bobong Marcos Jr. Pero ngayon, mga kapdate, sa nangyayari sa mga ICC judges, mukhang mapipilitan ho silang pauwiin si Tatay Digong. Dahil sa kabalbalan ho nilang ginagawa. Pinris ho kasi ng Russia. Itong bank accounts ho nila, hindi lang ho sila pati yung pamilya nila. Nadadamay ho sa mga kabalbalan, katarantaduhan ho nilang ginagawa dyan sa ICC. Ngayon, kinakarma ho sila. Kasunod na nito ng mga kalita, si Marcos Jr. naman sana yung i-freeze yung account. Ikulong. Ikulong na rin ho yan. Sama niya ho si Tambaluslos at si si Charis ng House of the Representatives. Magsama-sama ho sila, mga kapdate. Maligaya ho talaga. Ang Pasko natin, kahit wala tayong aginaldo, makulong lang itong mga hinayupang na itong mga nagpadala kay Tatay Digong. Masayang-masaya na ho tayo. Di ba? Ito nga, mga kapatid, panonoorin muna na natin itong si Carmen Ibanez na talagang maluha-luha na ho siya. Paano hindi maluluha? Paano ka ba makakapag-shopping magpapasko tapos nakapress yung mga bank accounts nyo? Di ba? Mga kapatid, panoorin ho natin ito. Saka sabay-sabay ho tayo mag-react. Mga kapatid, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, subscribe lang ho. Malaking tulong na ho yan. Rekta na ho tayo. Pakinggan na ho natin itong si Carmen na mangyak-nyak na dahil kinakarma na ho, mga ka-update. United States designated block property and to ban in Greater. Essentially, they intended to block our accounts, bank accounts, not only in the United States, for no significance, not in Europe. But the thing is that in Europe, the accounts we have are in European banks. Normally, should work independently from calling from the United States. So in the beginning, I was called the bank, I was living now, to announce me that they were canceling my credit card, and that I couldn't move any bank account in dollars. I couldn't touch it because they are like kind of
well, and then we discovered that I couldn't make even not even another meal or another taxi. I couldn't use Western Union where normally I send money to my country for the maintenance of my house. Simply Western Union actually my money without any explanation. They don't suppose, they don't simply stop. But the interesting thing or terrible thing here is that the sanctions are not only against us, the soldiers, for our job, but against our family. In my case, they affected also my daughter's visa. They have a daughter's visa. O, di ba mga kapatid, narinig naman ho natin dito kay Carmen, mga kapatid, na na-freeze na ho lahat ng mga bank accounts nila, credit card, lahat ho, pati ho pamilya niya, nadamay ho sa kabalbalan ho nila. Hindi lang nga yan yung pag-uusapan natin, mga kapatid, dahil dito ho kay Ka Eric, ilalantad din ho niya na etong ang Russia, napag-initan na ho talaga nila. Etong ICC, kasi hindi lang ho bank account, credit cards ang pinris, kundi di umano ikukulong din daw ho yung mga ito, mga kapatid ha. Pakinggan ho natin ito si Ka Eric at sabay-sabay ho tayong mag-react patungkol dito sa mga ikukulong aarestuhin ng Russia. Ayan mga kapatid, reacta na rin ho tayo dito. Hello mga kapatid, ang mga akusado. Sila po ay hindi pumunta o hindi nadadakip o hindi na-surrender sa korte sa Russia. Subalit ito ay symbolic ngunit totoong ginawa ng korte ng Russia. Bakit po kaya ginawa ito? Yun ang una nating ipagpapaliwanag. Ang ICC na isang pakialamero at instrumento ng pampolitikang persecution o pangingialam ng mga international na grupo sa Western countries, no? Lalo na sa Europe, ay ginagamit ng ICC as a political instrument to attack, isolate, or persecute ang mga leaders ng mga bansa na mahihina ang kapit sa internasyonal na mga sakop or influence, kagaya ng mga bansa sa Africa na sinasakop ng mga bansang Europa pa rin hanggang sa modernong panahon. At ang mga bansang kalaban sa interes ng Western country sa Europe, ito po ang hinahabol ng ICC. At ang mga bansang Russia, China, Saudi Arabia, North Korea, ang Amerika, hindi po nila kinikilala at hindi sila nagpapasakop sa ICC. No? Pati na ang bansang Israel. Ngunit, itong pakialamerong ICC, naglabas po ito ng arbitrary, makaisang panig at abusado na desisyon kagaya ng ginagawa nila at ginawa nila kasabwat si Marcos at sila Romualdez laban kay Pangulong Duterte. Naglabas po ito ng naunang warrant of arrest laban kay Russian President Vladimir Putin. Kung saan po Ito yung matindi dyan, mga kapatid. Sa sobrang kakapalan ng pagmumukha na itong mga ICC judges na ito, pati ho si President Vladimir Putin, mga kapatid, hinahamon din ho nila, binigyan ho nila ng warrant of arrest. Ngayon, mga kapatid, bumuwelta na. Etong si, mga kapatid, bumuwelta na si Putin. Aarestuhin na ho yung mga lubot-lubot na yan. Aarestuhin na ho. Napres na yung bank accounts, yung mga kanilang pamilya, problemado na. Tapos ngayon, si Putin pa yung hinamon nila. Talagang hinahanap ho nila, mga kapatid, makikita at makikita na ho nila. Sila na ho yung pag-iinitan ng Russia. Di ba? Porkit akala ho nila, ICC sila, kaya nilang tapak-tapakan yung kahit sino. O ngayon, mga kapatid, nahanap na ho nila yung katapat nila. Si Vladimir Putin na ho yung yayari ho sa kanila. Matinding karma na ho yan, mga kapatid. Di ba? Si Russian President Vladimir Putin ay inaakusahan daw nitong mga bansa at mga operatiba ng ICC ng tinatawag na war crimes and crimes against humanity na ginawa niya sa digmaang nagaganap sa pagitan ng Russia at Ukraine. Na alam natin ang Ukraine, pinupunduhan yan ng mga bansang kalaban ng Russia sa ilalim po ng NATO or North Atlantic Treaty Organization, na walang pinagkaiba na ito'y organisasyon at samahan
nakapareho din po ng mga bansa na nakikinabang at gumagamit ng ICC o itong bogus at pakialamerong International Criminal Court. So dahil makaisang panig, walang batayang tama at matuwid sa proseso ng isang international tribunal at pakialamero sa pangloob na usapin ng Russia at ng Ukraine na sila din ang nag-udyok ang mga bansang ito sa Europa, naglabas sila ng desisyon na aristuhin ng ICC si Russian President Vladimir Putin. At yun nga, naggumanti po si Vladimir Putin at ang Russian government at ang kanilang bansa ay nanindigan na kung kaya niyong pakialaman ang aming pangloob na usapin, ang aming soberanya at ang aming kalayaan at ang aming integridad bilang bansa, mananagot kayo sa amin. So this kind of a court decision rendering a decision of imprisonment by absentia, at kapag nakita ng mga Russian authorities, ng kanilang police and law enforcement authorities, ang sinumang sa ICC na mga judges at prosecutors, aaristuhin nila at ikukulong sa bansang Russia. Yan po ang naging ganti dito ng gobyerno ng Russia sa pangunguna ni Vladimir Putin. May ganito din pong ginawa ang ICC na pangingialam dito sa nagaganap na digmaan sa Israel at Palestinians diyan sa may area ng Gaza. Naglabas din po ng arrest order itong adelantado at pakialamerong ICC laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Hindi rin po ito kinilala ng Amerika, hindi ito kinilala nila Benjamin Netanyahu at ng bansang Israel. At sabi nila, subukan yung ipatupad yan sa aming bansa at aaristuhin din namin kayo. Mananagot kayo sa bansa at mamamayan ng Israel, mga kababayan. Kaya tama lang po sa tingin ko ang ginawa ng Russian government, ng Russian court na nagkaroon ng trial in absentia sa ICC judges at sa kanilang mga prosecutors, at kapag nagkaroon ng pagkakataon ang bansang Russia at mga otoridad nito, ay aaristuhin po nila itong mga adelantado, pakialamero at mga gamit pang politikang maniobra na judges at mga prosecutors ng ICC. Sapagkat kailangan pong ipakita ng Russia na kaya niyang panindigan at ipagtanggol ang kanyang soberanya, ang kanyang kalayaan at ang integridad ng kanyang mamamayan, ng kanyang mga lider ng gobyerno. Ang Russia naman kasi, mga kabdit, kung tutuusin, hindi naman ano yung mga yan, basta-basta. Tsaka may prinsipyo yung gobyerno ng Russia na ipagkakanulo mo ba yung leader nyo, kahit na former leader, dyan sa ICC, kahit na wala akong jurisdiction yan. Ganyan yung ginawa ni Bobong Marcos Jr. sa ating presidenteng si Tatay Diggs. Wala akong jurisdiction yung ICC, kaya ngayon, mga kabdita, na binabawian na sila, kinakarma na Tignan nyo yung nagiging desisyon nila kay Tatay Digong. Nagbabackfire Kasi nga milyong-milyong Pilipino yung nagmamahal dyan sa matandang kinulong nila. Milyong-milyong Pilipino pa rin yung umaasa na makalaya si Tatay Digong. Kaya mga kabit, matinding karma na yan. Kaya kung arestuhin sila, mas maganda yan. Para makita nila yung hinahanap nila. Which yan po ay kabaliktaran naman sa ginawang pagtataksil at pangangayo papa ni Marcos Jr. at pakikipagsabwatan upang maipadukot ng iligal, pagkidnap at maipatapon at maipakulong ng hindi makatarungan at hindi makatao ang former President Rodrigo Duterte. Kabaliktaran din po ito sa kayang panindigan at gawin ng bansang Israel na sabi nila, kung gagawin nyo yan sa aming leader at dito sa aming gobyerno na pakikialaman nyo one-sidedly, kumakampi kayo doon sa Palestinians, sa Palestino, sa Hamas, ay kami ay maninindigan din na papanagutin namin kayo sa aming bansa. Yan din ang sagot ng Israel nang maglabas ng bogus na arrest order ang ICC laban kay Israeli Prime Minister Netanyahu. At kaya nga nang mag-travel si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu papuntang I think Hungary, mga kababayan, ay hindi po ipinatupad ng bansang Hungary ang pag-aresto kay Benjamin Netanyahu. Nakipag-ugnayan sila at kinilala nila
ang soberanya ng bansang Israel. At sabi nila, titiwalag na rin kami sa ICC sapagkat nawawala na ang totoong purpose kung bakit may ICC, para magbalanse ng pagpapatupad ng tinatawag na mga internasyonal na makataong batas, hindi para maging political instrument for persecution and political manipulation. Na siya nga ang nakikita natin dito sa nangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pangalawang punto po ng Russian desisyon na ito, ipinapakita ng Russian government at ng desisyon nila sa pagkakaroon ng trial and conviction against the ICC judges at ng mga prosecutors nito na kaya nilang tapatan ng paninindigan at ng malakas na loob upang ipagtanggol ang kanilang mamamayan laban sa pangingialam at panggigipit ng mga bansa sa kanlurang bahagi ng mundo dito sa Europa, at ipakita na ang ICC at anumang puwersa na sumasalungat at nangingialam sa pangloob na usapin ng isang bansa ay dapat papanagutin. That is the message very clearly na idiniliber po nitong desisyon ng bansa at gobyerno ng Russia sa pamumuno ni President Vladimir Putin na i-convict sa isang court trial, and this is the first time na mangyari na ang isang international tribunal ang kanyang mga instrumentalities kagaya po nitong ICC, mga judges nito, ang kanyang mga prosecutors ay ipapakulong, kinonvict sa korte ng isang bansa na pinapakialaman nila. How we wish na gayon din po ang gagawin ng Pilipinas, na ang pagpapadukot na ginawa ni Marcos dito sa ating dating presidente, kapag napalitan na si Marcos at wala na sila ni Romualdez at sila ay hinahabol na sa batas at katarungan dito sa ating bansa, ay papanagutin din po ang ICC. We need to have that kind of sovereign action, the way the Russian government, the Russian people stood their ground against the interventionist na uri ng pangingialam na ito ng operations ng ICC. Yan po ang pangalawang mensahe ng gobyerno ng Russia, na hindi nila papayagan na gagapiin at pakialaman o kaya ay dudukutin ang kanilang mga leader o ang kanilang mamamayan. Aba, mas matindi pa sa Amerika. Mayroon pong tinatawag na The Hague Invasion Act, na kapag ang isang international tribunal kagaya po ng ICC ay makikialam dito po sa tinatawag na mga pagkakasangkot o pagkakadawit sa anumang mga pang-internasyonal na mga paglabag sa sino mang opisyal, mamamayan o sundalo at opisyal ng sundalo ng Amerika, ay kukunin nila doon sa detention center ng ICC at sa custody nito. Yan po ay nasa batas ng Amerika na tinatawag nilang The Hague Invasion Act. Mas matindi po yun, ano? Ito rin, matindi rin itong naging desisyon ng Russia na huhulihin nila, ipapakulong nila ang mga ICC judges and prosecutors. Sapagkat yan po ay seryosong mensahe na ang kailanman hindi pwedeng ipagkanulo at ipagtaksil at hindi pwedeng ibigay na lang na nakaluhod ang soberanya at kalayaan ng isang bansa. Tama. Na siyang gustong sakupin at pakialaman nitong adelantado at sindikato na uri ng pagkakaroon nitong existence ng ICC. And again, mas matindi din po ang banta ng Israel. Sabi niya, subukan yung huliin ang aming Prime Minister at mananagot kayo sa amin sa bansang Israel. Itong kolokoy na newly elected mayor ng New York, nakialam din, sabi niya, pag pumunta at pumasok sa New York, sa state of New York, si Benjamin Netanyahu, aaristuhin niya at i-turn over daw sa ICC. Sabi ni Donald Trump, subukan mong gawin yan at ikaw ang ipaaresto ko. At subukan mong gawin din yan, sabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, at may kalalagyan ka. Kasi leftist communist po ito, pro-communist, pro-socialist po, ang nanalong mayor ngayon sa
state sa New York City. Sa New York City. Okay. So, may governor pa yon, hindi naman sakop ng New York City ang New York State. No? Under lang siya sa sila sa isang estado. Propaganda yon ng isang komunista. Kaya nga, itong si Cristina Conte, na konti na lang hiya sa sarili, in UPL po ito, National Union of Patakas Lawyers, ito po ay mga komunistang teroristang urban operatives. Ano po bang expect natin dyan kay Conti? Kautak-utak po yan, Nino, ni Treliling. Diba? Sila ho yung magkaka-level. Tignan nyo yung mga, pag nakikita ho na si Tatay Diggs, mga kabit, yung gigigilan ho nila yan. Hindi nalalabas yan. Hindi, puro ganyan ho naman sila eh. Ganyan po talaga pag nagre-recruit kayo ng mga, alam niyo na, yung mga paborito ho nilang college students, kung saan eh, sinusog po nga ni BP Sara doon sa confidential funds niya. Kaya ganyan na lang ho, yung galit nila sa mga Duterte. Galit na galito sa mga Duterte, mga ka-update, di ba? At sila po, kasabwat, ang mga operatibang kagaya ni Trillanes, ni De Lima, at ni Hontiveros, at ni Boy Tartar Lamas, Ronald Lamas, Boy Tartar, na hindi marunong mag-toothbrush, sila po ay magkakabalahibo na ginagamit nila as instrument of persecution against strong rule na mga gobyerno na kagaya ng ginawa ni Pangulong Duterte, binabalikan nila. Dahil itong bugok at tarantadong gobyerno ni Marcos at Romualdez ay kasabwat ng mga komunistang terorista, hilaw na komunista, at pati na rin po ng mga operatiba ng yellow and pink zombies na oportunistang mga politiko. Kaya yan ang nangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte. But the question is, itong pangatlong punto natin, pwede bang gayahin ng gobyerno ng Pilipinas na magkaroon din ng trial and absensya laban sa ICC at sa mga prosecutors nito na kapag pumasok sila sa teritoryo ng Pilipinas, aaristuhin din sila at ikukulong sa ginawa nilang illegal na pagpapadukot at illegal na pagpapakulong ngayon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pwede po yan kung ang gobyerno ni Marcos at Romualdez ay mapapalitan ng isang matino at maayos na panggobyerno na malakas ang loob na manindigan na kayang ipagtanggol ng totoo at sincero ang soberanya at ang kapakanan ng ating bayan at hindi tayo kahiya-hiya na sariling gobyerno natin mismo ang nagtataksil, nagtatraidor sa kanyang mamamayan at nakikipagsabwatan pa sa mga alipores na sindikato sa internasyonal na antas kagaya po nitong ICC. So pwede po maging aral ito sa iba pang mga bansa na labanan at tutulan ang pangingialam at mga maniobrang iligal at pakialamero sa soberanya ng mga bansa na ginagawa po ng ICC. At ito ay isang aral na kapag ipinilit mo ang mga pangingialam at ang pagsasamantala sa poder mo, bagamat wala ka ng kapangyarihan sa mga malayang bansa na ito, ay ipipilit mo pa rin ang iyong otoridad kagaya sa Pilipinas. The ICC is already a bogus entity since March 2019 sapagkat nag-mature at naging full implementation na po after 1 year na nag-withdraw tayo sa ICC noong 2018. Wala na po tayong anumang natitirang treaty obligation sa ICC. Subalit, ipinagpatuloy po nila Marcos at Romualdez at ng mga tauhan nito ang illegal na ginawa nilang pagpapadukot. Cross-border kidnapping. Tantamount and equivalent to extraordinary rendition. In simple words, pagpapadukot. Illegal po yan sa ilalim ng international na batas at kasunduan sa tinatawag po na the International Covenant on the Protection of Civil and Political Rights na signatory ang bansa at gobyerno ng Pilipinas. Subalit hindi po yan sinunod. Pangalawa, sa Universal Declaration of Human Rights. At ngayon po, patuloy na illegal na ikinukulong si Pangulong Duterte dahil ginamit ni Marcos at ng mga komunistang kaalyado niya at mga oportunistang politiko ang poder nila. Natatakot sila na makabalik sa Pilipinas si Pangulong Duterte para mag-inspire
ng malawak na pagkilos at pagtindig at paglaban ng mamamayan sa bulok at magnanakaw na gobyerno. Yan nga yung malaking katotohanan dyan, kaya ayaw ho nilang pauwiin na to si Tatay Digong dito sa ating bansa. Kasi nga ho, oras na magsalita na naman si Tatay Diggs na labanan ng gobyerno ni Bobong Marcos Jr., kikilos ho lahat ang milyong-milyong sumuporta, nagmahal ho dyan kay Tatay Digong. Kaya ma-update kung meron ho kayong naging reaction opinion, lalong-lalo na sa ICC judges na kinakarma na, pag-usapan ho natin sa ating comment section. Kaya mga kapatid, dito na ho natin tatapusin ng ating reaction video.